Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan. Tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Calabarzon, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 27, 2024, dito sa Pilipinas. Narito na po ang programang bubusog sa inyong agahan sa umagang ito. Ang talk show na patok sa talakayan at patok sa kaalaman na napapanahong impormasyon at isyu sa seguridad, katahimikan sa ating komunidad dito lamang sa programa ng Police Regional Office Calabarzon at Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A. Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Rosemary Inamarga Rapiz. Samahan niyo po kami sa aming programang UPK Calabarzon o Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Mapapanood sa aming mga social media accounts mula Lunes alas 9 ng umaga. Buksan lamang po ang aming mga social media accounts na naka-flash sa inyong screen. Ang FB page ng Police Regional Office Calabarzon at sa aming social media account, PKG Calabarzon U account, YouTube channel, Arpicado Calabarzon, TikTok account, and Instagram account. Sa ngalan po ng 14,000 strong members ng Police Regional Office Calabarzon, sa pamumuno ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas at sa Direktor ng PKG Police Brigadier General Restituto Arcangel, muli magandang araw sa inyong lahat. At para naman po sa nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas po ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaaring kayong tumawag o mag-text sa isumbong sa numerong 0917-847-5757 at 0919-160-1752 or mag-comment dito sa aming PNP Complaint Hotline Facebook page. Ngayong umaga ay makakasama naman natin at makakapanayam ang Chief ng Public Information Office ng Quezon Police Provincial Office na si Police Major Elizabeth N. Capistrano. Ma'am, good morning po. Welcome po sa UPK Calabarzon. Kamusta po ang ating mga kasamahan sa Quezon Police Provincial Office po, ma'am? Ang Quezon Police Provincial Office po sa pamumuno ng aming Provincial Director na si Police Colonel Ledon Monte ay binubuo ngayon ng 2,089 personnel kung saan ang 130 po dito ay PCOs at 1,779 naman ay PNCOs. 180 po natin ay non-uniform personnel. So para sa mga tagapakinig natin na hindi masyadong alam kung ano yung PCOs at PNCOs, pag-usapan natin. Yung pong PCOs namin, ito po yung bilang natin ng mga sinasabi natin na Police Commissioned Officer, kung saan ito po yung mga nahanay ng ating mga opisyal. Ito po yung nagmumula sa tiniente hanggang sa kataas-taasan po natin na ang ating Chief PNP. At ang mga PNCOs po naman natin ay yung mga rank and file po natin ng mga kapulisan. So yung non-uniform po natin, sila po yung mga civilian na naglilingkod sa atin sa kapulisan po, na katuwang ng mga PNP upang mapaglingkuran ng ating mamamayan. Okay po, ma'am. Bago po kita tatanungin sa inyong mga accomplishment, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting background or capability ng Quezon PPO? Ang Quezon Police Provincial Office po ay tahasang nagpapatupad ng aming mandato, which is to serve and protect. And as I say kanina, ang bilang po ng ating personnel, kami po ay binubuo ng 2,089. Ang serving po na 41 police stations, 2 pong city, ang Tayabas po at saka ang Lucena, at 39 municipal police stations po natin. Meron din po tayong 2 provincial mobile force companies, at ito po ay nasa Candelaria, Quezon, at ang isa naman po ay nasa Rosario, Gumaca, Quezon.
Okay po, ma'am. Ano naman po yung mga pinagmamalaki ninyong mga accomplishment sa Quezon PPO po? Hindi po tayo magpapahuli dyan. Sa katunayan po, mula January 1 hanggang May 20, 2024, nagkaroon po ng kampanya against illegal drugs. At nagkaroon po tayo ng 425 na operation. Meron po tayong naaresto na 533. At nakapumpiska po ang ating Quezon Police Provincial Office sa tulong ng mga stations na 2,052.57 grams. Ang shabu po ay 1,850.95 grams at ang marijuana naman po ay 201.62 grams. Ang amount na nakumpiska po natin ay 37,853,342.40 pesos. Wow, ang Para naman po sa ating naaresto ng mga wanted person, ma'am, ako po ay nagagalak na ibalita sa inyo na meron po kaming naaresto at nahuli ng mga wanted person na 225. Ang other wanted person po natin ay 536 with a total of 767 po para sa period covered natin ng January to May 20, 2024. Para naman po sa ating anti-illegal gambling operation, nagkaroon din po kami ng operation na 1,389. Nakaaresto po tayo ng 4,147. At meron po tayong case na na-file na 123. So yun ma'am, yun po ang accomplishment ng Quezon Police Provincial Office. Siyempre, meron pong accomplishment sa ISO. At ito po yung ating mga maneuvers company. Siyempre po, kagaya na nabanggit ko, meron po tayong maneuver company. At meron po tayong dalawa. Yung dalawa po natin ay mula sa first and second. Yung pong first natin ay nasa Candelaria. At yun naman pong second company natin ay nasa Gumaca. So meron po tayong 8 platoon. Meron po tayong deployment ng RPSB. At sa katunayan po ay may 3 sumurrender na CTG na may firearms po at subversive documents sa ating Police Provincial Office. Sa pamumuno po ng kanilang first commander na si Police Major Kalawit. Ayun po, ma'am. Dumako naman po tayo sa mga administrative accomplishment po ng Quezon PPO. Kamusta naman po yun, ma'am? Para naman po sa ating administrative accomplishments, dire-diretso po ang ating internal cleansing effort. Meron po kaming tinatawag na Project GK2 o Gabay Karunungan sa Kapulisan. Ito po yung emerging best practice ng Quezon PPO. Dito po sa Project G2K, yung mga personnel po